Takot lang daw mapagbentangan, kaya inilibing ng lalaki ang kalibin niya sa pinagtatrabahong construction site sa Cebu. Ang sabi niya nung una, nagpatiwakal daw ang kanyang kinakasama. Pero kalaunan, tuluyan ng umpisa ng lalaki kahit huli na ang kanyang pagsisisi. Naaagnas na ang labi ng 39 anyos na si Josephine Ortega nang matagpo ang inilibing sa construction site ng isang condominium sa Cebu City nitong Biyernes. Agad hinanap ng mga pulis si Crisanto Martinez, ang partner ng biktima na trabahador din sa lugar. Kwento niya, nalaman niya raw na may ibang kasama ang nobya kaya inimbitahan sa construction site. Uminom daw noon si Martinez mag-isa hanggang sa magulat na lang daw siya nang malamang nagpatiwakal umano ang ka-live-in. Inilibing niya raw ito sa takot na mapagbintangan. Pero kanina, hindi na kinaya ni Martinez ang pag-uusig daw ng kanyang konsensya. Ako may magbasol. Ito masalong. May kong pasalong o ginikanan sa squad. Yung may suon yung pila kabukman na anak niya. Ikinumpisal ni Martinez, 4 na beses daw niyang sinaksak sa leeg si Ortega noon pang March 15. Matinding selos daw ang nag-udyok noon kay Martinez. Tapos may nabasol ko ang pulte niya. Ako niya. Ako lagi lubong. Goyo din ako panong ito sa lugar sa buong barak sa... Nakaburol na ang labi ni Ortega na ayon sa mga naulilang kaanak ay biktima rin daw ng physical abuse ni Martinez. At ang masaklap, siyam ang anak ni Ortega na ulila na ngayon sa ina. Ay grabe ang iyang pagdagma sa kong anak. Din ang maklaro ang naong lata na. Grabe. Murag iyang gikuan, gibali-balian niya. Kinasuhan at nakadetine na rin sa Mabolo Police Station si Martinez. Darlene Kai, GMA News.